Nakakalungkot na pumanaw na ang bokalista ng Aegis na si Mercy Sunot. Pero siguradong ang kanyang pagbirit hindi malilimutan. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Kapag tumugtog na ang kanilang mga awitin, sino ba naman ang hindi mapapasabay? Nais kong mapalapit sa'yo, ang nais kong malaman mo. Ang mga paghirap ko'y sa'yo. Kanya-kanyang hugot. Kuhang-kuha kasi nila ang pulso ng masa. Asahan ng meron ding rak-rakan kapag tumuntong na sa entablado ang OPM o Original Filipino Music Rock Band na Aegis. Umalis ka na sa aking harapan, damdamin ko sa'yo ay naglaga. Walang kupas, kinakanta mula noon hanggang ngayon, saan mang sulok ng mundo, basta't may Pilipino. At ito ang iyong tandaan, ako'y masyadong nasaktan. Pag-ibig at pagsuyo, kahit nasa luha, magbabayaran mo. Hello, hello, hello! Katunayan, nito lang November 9, ang isa sa mga lead vocalist ng banda na si Mercy Sunot, ibinirit pa ang hit song nilang Luha sa isang show sa California sa Amerika. Ayaw mo na maharap, ayaw mo na tumingin, ayaw mo na malamig, nasasaktan ka namin, gulong ng buhay. Ako'y tuloy sa pagiging ko, noon ako'y nasa ilan, salamat ka sa Pero lingid sa kaalaman ng kanyang fans, yun na pala ang kahuli-hulihang beses na kakantahin ng rock icon ang kanyang hit song. Nitong Lunes lang kasi, nagulat na lang ang lahat na si Mercy pumanaw na sa edad na 48 anyos dahil sa komplikasyon sa cancer. Sa kanyang pagkawala, bumuhos ang luha ng pagdadalamhati at pakikiramay. Kala ko ikaw ay akin. Tubong Cagayan de Oro City sa Mindanao si Mercy na sa pagbirit, no mercy rin o walang awa ang kanyang boses, napakataas. At ito ang iyong tandaan. Bata pa lang daw kasi, hinasa na ito ng kanyang nanay Emma. Alam mo ng probinsya, pag tinawag ng nanay, "Oy, kain na!" Ganun. Hasa rin si Mercy sa kaliwat kanang amateur singing contests. Hanggang taong 1995, si Mercy at ang kanyang kapatid na si Juliet naging lead vocalists ng isang banda, ang Aegis Sound Trippers, na nagtanghal sa mga club sa Japan. Ngunit naging mabagal daw noon ang ikot ng gulong ng buhay para sa banda. Halos di kami kumakain. Marami nag-recording noon pero talagang hindi nag-hit, diba? So kami yung kinakabahan kami kasi paano na lang yung pamilya namin? Kaya taong 1997, umuwi sila ng Pilipinas para dito na makipagsapalaran. Nagpakilala sa publiko bilang Aegis Band. Ang una nilang nirelease na album, ang Halik. Umalis ka na sa aking harapan, damdamin ko sa'yo ay naglaga. Kailan nyo na naramdaman na
sikat na ang Aegis? Nung tumaas na yung sweldo. Pag naglalakad kami sa mall, so, yun, ganyan. Tsaka yung narinig namin sa radio yun. Yun na yun. Parang, uy, sikat na kami. Ang kanilang mga awitin naging inspirasyon pa nga ng musical play na Rock of Ages. Ang hirap kasi, lalo na alam ng mga tao yun ang kanta namin. Hindi namin pwedeng babaan yun. Yun yung nire-request nila eh. So, kailangan pakita mo pa rin na kaya mo kahit hindi. Pagkatapos dugo-dugo na pala. Nung naglaylo ang Ages, matapos ang mahigit 2 dekada nilang pagkanta, namuhay ng tahimik sa Cavite si Mercy at nag-focus sa pagiging ina sa 2 niyang mga anak. Pero ang kanyang gininto ang tinig, patuloy na ipinarinig ni Mercy sa social media. Ang kanyang naging plataforma para ipaalam sa publiko ang pagsubok na kinaharap niya, ang kanyang naging pakikipaglaban sa cancer. Isa sa mga pinagsabihan niya ng problema, ang dati niyang fan na naging malapit niyang kaibigan na si Nemia na nakabase ngayon sa Amerika. Ate, mayroon akong nakakapang bukol sa breast. Ayaw niyang magpagamot sa Pilipinas. Sabi na, kung magpapagamot ako, gusto ko dito sa Amerika, ate, tutulungan ka namin na ayusin yung visa mo. The whole time na nandito siya, kung sino available sa amin, dun siya. Talagang pamilya siya, inalagaan namin siya. Nung sumailalim sa mga test, nalaman na ang kanyang cancer kalat sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Sa PET scan niya, nakita yung maraming mga tumor sa different parts ng kanyang mga organ. Breast cancer siya, stage 4. And then mayroon siyang tumor sa lungs, tumor sa bone. Malungkot kami, pero hindi namin pinapakita kay Mercy. Bukas na ipinaalam ni Mercy ang kanyang kondisyon sa kanyang followers. Sa 12 na pala ang aking surgery sa lungs. So, pag-pray niyo po ako. So, ang ginawa dun sa kanyang bone, ni-radiation siya. And then yung sa kanyang breast cancer, parang nagbigay lang sila ng tablet na iniinom niya. And then yung sa kanyang lungs is everyday. Lakas mo ngayon. Naging maganda naman daw ang resulta ng unang 5 buwang gamutan ni Mercy sa Amerika. Yung sa bones niya, radiation, parang gumaling na siya. Sa lungs naman niya, nawala na yung cup niya. Nakakakanta na naman siya ng birit-birit. Magandang indication yun na candidate siya for surgery. Happy birthday to you. Nitong November 6, nagdiwang pa siya ng kanyang 48th birthday. Good morning mga higala. It's my birthday today. Kaya maaga akong nagsimba. Sana gumaling ako ng mas mabilis para makauwi ako ng Pilipinas. Come on! Take over the stage, girl! November 9, habang nasa isang pagtatanghal, pinagbigyan pa niya ang request ng kanyang fans na muling bumirit. Kaya mahal na mahal siya ng tao. Hindi siya tatanggi. Masigla siya. Parang wala siyang iniindang sakit. Apat na araw ang lumipas mula nung gig na yon, sumalang na sa operasyon si Mercy. Naging maganda naman daw ang resulta ng kanyang surgery. Pinalakad pa nga siya the next day. Nakalakad pa siya. Pero makalipas lang ang 2 araw, tumawag yung doktor sa akin na bumababa yung oxygen level niya. Naninervyos na siya ng So, pina-cheer up ko naman siya. Lumabang ka. Hello, mga higala. Si Mercy nagawa pang mag-update sa social media. Tapos na yung surgery ko sa lungs. Pero biglang nahirapan ako huminga. So, hinala ako sa ICU. Pag-press ako na natatapos ito pagsubok na ito. Pag-press ako.
Last resort na nilang i-intubate siya. Medyo nagre-resist si Mercy. Kasi ang wino-worry kasi ni Mercy is yung kanyang vocal cord. Mercy, ang unahin muna natin dyan is yung iyong oxygen level muna. Hindi ka kasi kung hindi, mamatay ka. Kumayag siya. Sabi nila parang nagsa-shutdown na yung kidney niya. Ida-dialysis na daw nila. If it really need the dialysis, do it nga. And then later on, tinawagan na nila ako na kinukode na raw si Mercy. Pagpasok namin ni Aris, nire-revive na siya talaga. Nag-stop na yung heart. Mga 11:20. So sabi nung doktor sa amin, she didn't make it. Si Mercy tuluyan ng bumigay. Naghiyawan na kami, iyakan na kami doon. Sobrang sakit. Napakasakit nung nangyari sa kanya. Inaayos ngayon ni Nemia ang mga labi ng kanyang kaibigan para maiuwi ito sa Pilipinas. Yung pag-apply ng body niya, wala pa kasi wala pa kami yung death certificate at saka kailangan pang ayusin sa Philippine Consulate. Mga first week ng December. Post-operative complications po can happen up to 1 month after the surgery. Kung napunta siya sa multi-organ failure. Mga kababaihan na mataas ang exposure sa estrogen, sila po ang mas malaki ang risk na magkaroon ng breast cancer. So ito ho yung mga babae na maaga nagregla, late na nagmenopause, at never nabuntis. Maaari ka magkaroon ng lung cancer kahit na ikaw ay hindi naninigarilyo. Dahil po ang lungs natin exposed din po sa pollution. Another is also genetics. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Mercy, maraming salamat sa pagmamahal, sa iyong magandang tinig at sa iyong magandang musika na maiiwanan mo, hindi ka makakalimutan ng buong mundo. Ikaw ay aking minahal, kasama ko ang may kapal. Tumulo man ang maraming luha sa paglisan ni Mercy Sunot, ang kanyang boses at musika mananatiling buhay. Noon ako ay nasa ilalim, sana bukas nasa ibabaw naman. Mahigpit na nakatali sa kama ang kamay ng dalagitang ito. Ang babae kasi, nakagat kasi ng aso na may rabies at pinaniniwala ang kalat na ang rabies sa kanyang katawan. Tandaan mo ha, mahal na mahal kita ha. Tandaan mo yan. Ano ka? Ang dalagita, ang 13 anyos na si Jamaica, tiga-Tondo sa Maynila. Masakit talaga, ha? Masakit yung balakang ko, kabiling-biling, ganyan. Sa pag-aakalang simpleng lagnat lang ito, pinainom ni Rosalie ng gamot si Jamaica. Sabi ko, parang okay na. Pagbalik ko po dito. Sabi niya, hindi ako makainom ng tubig. Baka may rabies na ako. Nagulat ako. Bakit ka nagka-rabies? Nakagat ka ba ng aso? Sabi ko, Mama, kailan pa? Sabi niya, February pa. Sabi ko, ang tagal na. Bakit kayo mo lang sinabi? Posible yan na tatagal pa ng 1 year bago lumabas yung manifestations mo, especially pag sa extremities, kasi pakyat yung rabies. Ang mag-ina agad na sumugod sa ospital. Lakas ng hangin na dumadampi sa kanya. Takot na
Wala siya. Pagdating sa ospital, agad ipinasok si Jamaica sa isolation room. Ang rabies po is highly communicable. So matalsikan lang po tayo ng any fluid from the rabies patient. Pwede po tayong mahawak. Tanong ko sa doktor, ilang oras o ilang araw yung pagtagal yung buhay ng anak ko. Sabi niya, sorry, Mrs. Mga 24 hours lang yan, Mrs. Tandaan mo ha, mahal na mahal kita ha. Hanggang si Jamaica, tuluyan na ngang binawian ang buhay. Pinagawa po talaga namin yun nung bago siya mag-birthday. Para makikita rin namin siya kahit wala na siya. Ma, Pa, sana maging happy kayo kasi malaya na ako. Hindi ako nakakalimot magdasal sa'yo, babe. Mahal na mahal ka namin, babe. Sobra. Ang rabies, isang zoonotic viral disease sa ating central nervous system. Once kasi na infected, magkaroon talaga ng problema dun sa systemic function ng isang tao. Maaari itong maipasa sa tao o hayop sa pamamagitan ng pagkagat o pagkalmot. Start yun na may lagnat kapag dumating po dun sa phase, na neurologic phase yung tawag. Dun po yung lumalabas po yung hydrophobia or yung takot sa tubig, aerophobia or yung takot sa hangin, tsaka po naging agitated po sila. Ang rabies ay walang gamot. 100% fatal, pero ito ay preventable. Wala kang halos makita na sugat. Kailangan ka pa rin i-vaccinate. Pwede rin maging portal of entry ng rabies kasi nasa lawa yun. Isang lalaki sa Ilocos Norte ang namatay sa rabies. Dagsa ang mga nagpapabakuna kontra rabies sa San Lazaro Hospital sa Maynila. Sa mga nakalipas na buwan, tila parami ng parami ang mga nakakagat ng aso at nagkaka-rabies. Sa Animal Bite Center ng San Lazaro Hospital nga sa Maynila, pila balde ang mga nakagat o nakalmot ng aso para magpabakuna. Naglalakad po kami, tapos may mga batang naglalaro na may maliit na tuta lang, siya kinagat. From January to September 14, so ayon to sa DOH, merong 354 cases ng rabies. So mas mataas ito ng 23% compared last year na 257. Samantala, sa Tagum City sa Davao del Norte, sa linggong ito, napaulat ang pagkamatay ng isa pang bata dahil di mano sa rabies. Pero bakit ang kanyang ina hindi kumbinsido na rabies ang ikinamatay ng kanyang anak? Di ako naniniwala na rabies talaga yun. Sa Negros naman, nagwawala ang isang lalaki matapos pulutanin ang asong may rabies. Pangil sa pangil nating pag-usapan kung paano makokontrol ang pagdami ng mga kaso ng rabies sa Pilipinas sa aming pagbabalik. Ang lalaking ito mula Mabinay, Negros Oriental, parang lasing, hindi makatayo at nahihirapan ng huminga ng abutan ng mga rescuer. Base sa investigasyon ng mga otoridad, ang lalaki mahigit isang buwan nang nakagat ng aso na alaga ng kanyang amo. Wala pong bakuna yung aso, ma'am. Sabi ng may-ari, bigyan siya ng panggamot, pang-inject. Hindi pina-inject, ma'am. Makalipas ang 3 araw, ang aso namatay. Pero sa halip na ilibing ito, kanila raw itong kinatay at pinulutan pa. Yung binigay na pang-inject sana ay binili ng lamas. Parang sahog ba doon para pangluto ng aso? Posible talaga, isa din yun sa dahilan na nagka-rabies siya dahil kinain niya yung aso. Nadala naman sa ospital ang lalaki pero agad din siyang binawian ng buhay. Ngunit posible nga bang maipasa ang rabies sa pagkain ng karne ng aso? Eating the meat of a rabid dog, posible pa rin. Kasi yung rabies virus, naghahanap niya ng sugat or butas kung saan siya pwedeng pumasok. But the percentage siguro is very low na siya. Biting is the most common transmission. Ang aso kasi ay domestic animal. Hindi naman talaga ito for consumption use. Isa pa sa hinihinalang nadali ng bagsik ng rabies nito lang nakaraang linggo, ang 10 taong gulang na si RJ mula Tagum City sa Davao del Norte.
Galing lang daw si RJ sa eskwelahan nitong November 15 nung sumama ang pakiramdam nito. Pinainom ko siya ng gamot na wala naman. Suka siya ng suka. Tapos nung bandang alas 6 na is dugo na talaga ang sinukan niya. Dahil dito, isinugod ni Genevieve ang anak niya sa ospital. Nagkuha sila ng dugo. Pina-examine nila. May bakterya daw po ang dugo ng anak ko. At laking gulat niya nung nalaman na ang kanyang anak nakitaan daw ng sintomas ng rabies. Naalala ni Genevieve na si RJ, nakagat ng alaga nilang aso. Magti 3 months na. Naglaro-laro kasi sila. Nakudlit lang siya ba? Maliit lang na maliit. Pinadugo ko talaga yun. Sinabon ko pa yun. Si RJ, inilipat sa mas malaking ospital. Itinali pa nila yung anak ko. Hindi nila ako palapitin kasi daw para sa seguridad ko. Tapos may nilagay sila na bayan. Para pang kalma daw yun. Kaya nakadalawang beses silang nag-inject. Ma, I love you. Sabi ko, I love you too, anak. Sabi ko, kaya mo yan. Sabi niya, oo. Mga ilang minuto lang, hindi na talaga gumalaw yung anak ko. Ang hirap po ng sitwasyon kong mag-isa. Sinasabi po, pabaya po akong ina. Kaya wala pong inang magpahamak sa anak. Sa kabila nito, si Genevieve, hindi kumbinsidong rabies ang nakadali sa anak. Tinatanong siya sa doktor, nakikilala pa naman niya sarili niya, takot sa aircon. Siyempre po, sobra po talaga ang lamig, tapos ang taas po ng fever niya. Kung totoo po na may rabies ang anak ko, ako po nahawaan na sana. Kasi lahat ng suka niya, pati dura niya, dinudura niya, nasa akin po lahat. Kaya para mawala ang agam-agam, ang City Veterinarya ng Tagum City sa Davao, sinuri ang lagay ng aso na nakakagat kay RJ. Ang pagtitest po kasi sa laboratory, ay yung utak talaga ang sample. At doon na nila i-examine sa microscope at makikita kung positive or negative. At ayon sa ginawang test, ang alagang aso ni na Genevieve, ang result is negative for rabies. Pero nanindigan ng mga doktor na rabies ang ikinamatay nito. Pero paano ito nangyari? Yung bata, typical na presentation ng hydrophobia, aerophobia, nagsusuka yung bata, irritable, and in distress yung bata. Based on the signs and symptoms, yun ang impression. Possibly iba yung source ng rabies. Sa huli, para kay Genevieve, ano man ang tunay na dahilan, hindi na nito maibabalik pa ang buhay ng kanyang anak. Sa mga magulang, alagaan na lang po mabuti ang mga bata. Pag naganyan na po yung anak nila, asikasuhin po agad. Ang laki-laki ng pagsisisi po. Yung aso na may rabies, hindi naman nila kasalanan na carrier sila. Pati sila victim. Mamamatay rin sila. Irresponsable na nag-aalaga ng mga aso at pusa. Yun ang dapat i-antagonize. Yung gobyerno natin, meron silang programa na nagbibigay ng libreng bakuna laban sa rabies. Be a responsible pet owner. Dapat unang-una, bakunado yan. Hindi lang sa rabies. To keep them safe from rabies din. Ang bagsik ng rabies, walang sinasanto. Kaya sa oras na makagat o makalmot lang ng aso o kahit pa ng pusa, lalo na yung hindi bakunado, agad magpa-anti-rabies injection bago pa mahuli ang lahat. Tandaan mo ha, mahal na mahal kita ha. Tandaan mo yan. Anak. May 4 na magpipinsan sa Davao Occidental na itinago raw ng kanilang pamilya sa bundok para hindi makita ng publiko dahil madalas daw silang tampulan ng tukso. Ano bang kondisyon meron sila? Nung minsang nagsagawa ng home visitation ang public school teacher na si Romney sa isa sa pinakaliblib na komunidad sa Davao Occidental, ang sitio Lablabon na nasa kabundukan ng bayan ng Malita, meron siyang napansin. 2 parang mga bata na nakatira sa isang kubo. Pero nung lapitan niya raw ito, nagsialisan sila dun sa may pultahan nila at pumasok sa kwarto sir, nagsitaguan sila dun. Parang first time nila makakita ng ibang mukha. Ayaw
Pero ang inakala niyang mga bata na hindi lalagpas ng 4 na talampakan ang taas, hindi na pala mga musmos at ang kanilang mga mukha parang sa matanda. First reaction talaga namin, nagulat. Mahiyain ang mga ito at parang takot sa tao dahil ang kanilang pamilya sadya raw silang itinago. Mga napulo ka tuig, di ba mga 15 ka tuig na ako sila gitago aron dili ko makakitag-away. Binilas amo ang anak gid daw ko sa Encanto. Ay bas nimo iwat sa imuhang akong anak. Dili pa sila matagbo ana batuon pa mi nila. Kani adto grabe kaayo pagdaog-daog sa akong mga anak. Para sila pakaagig og kanang pagka-enjoy nga parehas gud sa mga normal nga bata. Pait kaayo ang among pagbuhi sa ilaha, sir. Ano ang kanilang kondisyon at bakit parang pinaglaruan sila ng panahon? Bago marating ang Sitio Lablabon, kinailangan munang sumakay ng habal-habal ng halos 2 oras. At saka magte-trekking pa ulit ng 2 pang oras. Sa kubong ito, naroon ang magkapatid na sina Joshua at Angelo, 16 at 19 anyos. Pambihira rin ang lapad ng kanilang mga labi at pisngi. Hirap din nilang iunat ang kanilang mga daliri. Mungkin na ako makakusog ba magunit kay. Tudlog gid na ako na makakunot kay grabe kay sa mga tiil. Na ako ayog di na ko makalahutay sa paglakaw dito sa layo. Ayon sa kanilang inang si Merna, normal naman nung isinilang niya ang magkapatid. Wa ko gilihian. Sa pagbuntis na ako, nahangtod pagpanganak. Pero nung lumaki na raw ang panganay niyang si Angelo, may napansin siyang kakaiba. Ang iyang kuan sang lawas, mubo kaayo gyang kamot. Murag, ang ilang mga naong sir nga nang kuan, murag tigaw lang. Pero ang ilang classmate, kababata niya, bata pa kaayo, apan sila lahi nagyod. Ang ipinagtataka ni Merna, sa 5 nilang anak, tanging sina Angelo at Joshua lang daw ang naiiba. Nga naman nga, kung Ginoo nga, maingon mi ini. Sikip kalisod kay diligid ko makalakaw dili sa aming balay. Pero sa liblib nilang sitio, hindi lang pala sina Angelo at Joshua ang ganito. Kalahating oras ang layo mula sa kanilang bahay. Mararating ang bahay ng mga pinsan nilang sina John Ro at Erwin, 17 at 13 anyos. Si John Ro, hindi pala salita. O sinanay ko kon. Ano ka to bang may nani? Ha? Sumpungin naman daw si Erwin. Parehas silang kinisa sa ako na pamangkin niya ang akong mga anak. Nag-uul ko nga na naliwat sila sa akong pag-umangkon. Dahil sa kanilang kalagayan, tanging si Angelo lang daw ang nakaranas na pumasok sa eskwelahan. Pero 6 na buwan lang, napilitan din siyang huminto ng pag-aaral. Ganap kaya ang pagbuli sa kuwasa. Ngon nila nga na daw tay classmate nga bati kay gnawong niya. Binila sa amo ang anak gid daw kuno sa Encanto. Wa base muliwat sa kuwang imong anak. Di pa sila matagbo ana batuon pa nila. Grabe kasalit nga ako pa daw ng anak ko tapos po si Lone. Kung pareha lang sa Marantad, mas sakit pag yun ang ilang ingon sa ako kay. Dahil sa naging karanasan ni Angelo, sina Merna at Marina nagdesisyong itago na lang ang kanilang mga anak sa bundok, malayo sa mga pwedeng manakit sa kanila. Dili naman silang kini makagawas na alaman sila kini sa balay. Nya magdula sila nga igsuon na unsaon siya sa mga tao. Pinuangan sila pakaagig og kanang pagka-enjoy nga parehas gud sa mga normal nga bata. Pait kaayo ang among pagbuhi sa ilaha, sir. Dahil dito, ang magpipinsan lumaki na ilang sa mga tao. Nadlo ko sa ila, yun na ako gusto nga makitaan ko nilang hilang ko sa among balay, di na ako magbawas kay. Ngunit ang mga magpipinsan na minsang itinago. Umuwi taon ulan, di kasakay.
Taong 2021, aksidenteng nakita ni Teacher Romnick habang nagsasagawa siya ng home visitation sa kanyang mga estudyante sa bundok. Bulanan gid ka, no? Paano yan, basta makaapil. First, reaction talaga namin, nagulat. Wala talaga kaming alam na mayroong ganong klaseng kondisyon ng mga bata. Dahil batid ni Teacher Romnick ang kahalagahan ng edukasyon, pilit niyang kinumbinse sina Marita at Merna na ilabas sina Joshua at Angelo. Gayon din ang kanilang mga pinsan na sina Johnro at Erwin para mag-aral. Ang tingin nila, Tervi. Grade 2 na ngayon ang magpipinsan. Malaking adjustment ginawa ko, sir. Kasi sa 6 months ko na pagtuturo sa kanila, mas nakilala ko pa doon sila. Kung dati, mailap sila sa mga tao, ngayon, unti-unti na raw nilang natututunang makihalubilo. Salamat na sabi ni kay nakabalik namin sa among pag-eskwela tapos namin maulaw sa mga tao na sila mo buli sa amo. Si Angelo, natutong magbasa, magsulat, at mangarap. Gusto gid ko nga makahuman sila sa ilang pag-eskwela ug ako usab aron makabang gid mi sa kalisod sa panginahanglan sa among ginikanan. Samantala, bago madestino sa sitio, si Teacher Romnick isa palang lisensyadong criminologist. Nakapasa ako ng board exam for criminology pero hindi pinalad na maging isang pulis dahil may sakit ako sa heart. Pero dahil sadyang meron siyang puso sa pagseserbisyo, itinuon niya ang kanyang oras sa pagiging guro. Napamahal ako sa lugar. Gusto ko lang matulungan yung mga kanayan ko. Marami nagsasabi sa akin na mag-transfer ka na, may anak ka na. Sabi ng parents, sir, mga estudyante ko, pag umalis ka, sir, aalis din kami. Hindi na kami mag-aaral. Parang pamilya ko na rin sila. Tapos nasasakripisyo din yung sariling pamilya ko. At hindi lang daw ang pag-aaral ng magpipinsan ang nais mangyari ni Teacher Romnick. Pati na ang sila'y mapagamot. Hinala ni Merna ang kondisyon ng magpipinsan na mana ng mga ito sa yumaon niyang kapatid. Kung igsoon nga, pagpanganak sa akong mama, engon anak po siya, ang iyang puso dako kaayo murag, ug hangtod nga namatay siya, mga 30 ang iyang edad. Pero dahil kulang na kulang ang kinikita ng pamilya mula sa pamimitas ng kape at pagtatanim ng mais, hindi raw nila agad nagawang ipakonsulta ang apat. Tag 200 lang, sir, ang adlaw. Bisan ingon anak sila, gusto ko untag, hatagan sila ayong kaugmaon. Sa tulong ni Teacher Romnick, nitong nakaraang taon, sumangguni sina Angelo, Joshua, Johnro at Erwin sa espesyalista at dito na pag-alaman na meron silang kondisyon na kung tawagin Hunter syndrome. Ito ay isang X-linked na genetic condition. Ang prevalence nito ay 1 in 100,000 to 170,000. So, ganun siya ka-rare. Eventually, iba nagkakaroon ng delay sa development. Meron ding problem sa puso. Affected din yung connective tissue. So, dahil hindi ganun ka-strong, so nagkakaroon ng loss sa umbilical area. Kailangan ng surgical management. Yun nga lang, wala raw lunas ang sakit na ito. Yung management, enzyme replacement therapy. Possible na mapabagal niya yung manifestations. Pero kapag meron na ng manifestations, hindi siya nare-reverse. Medyo shortened yung lifespan, mga 20s to 30s. Nahadlok ko nga, base parehas sila sa iyang angkol nga. Moabot og 30 ang ilang edad, mawala na sila sa kalibutan. Pangandoy ko na mataas pa kaya ang iyang kinabuhi na magubang pa kami sa Samantala, sa linggong ito, sinamahan namin sa kanilang check-up ang magpipinsan. Most of them, meron silang pulmonary and cardiac problem. Kay Joshua, same sila na ni Angelo na may butas yung kanilang pusod. Si Erwin is same problem. Meron siyang umbilical hernia, may developmental delay. Kay Johnro, may lustos siya, and then kailangan din ng surgical intervention. Pwede silang operahan dito, libre po tayo dito. At para kahit papaano, mabawi ang mga panahong pinagkaitan sila ng pagkabata. Sa araw na ito, ibinaba ng aming team ang magpipinsan sa bundok para mamasyal. Nanipay-gib kayo. Samantala, ang local government unit ng Malita nagbigay ng financial at food assistance. Nangako rin silang hahanapan ng scholarship ang magpipinsan. Nagpasalamat mi sa naghatag. Daghang salamat sa imong tabang kay tungod nimo nakabalik
ni sa among pag-iskila o dili namin mahadlok sa mga tao. Salamat po kayo sa inyong pag-appreciate sa apo ang gibuhat para diha ninyo. Maraming mga katanungan ang hindi natin mapagtanto sa dami ng mga makakasalanan sa mundo kung bakit sila pa ang maghirap ng ganito. Napaglaruan nga ba sila ng panahon at ng tadhana? Ayun pala, may nakatakda na estranghero. Bulanan jud ka, no? Badaya ka basta makaapil. Na sa mga maliliit at mahihina, nagmalasakit at nagbigay ng lakas at pag-asa. Taong gulang pa lang si Alas, pero ang kanyang timbang umaabot na ng 40 kilos. Kilalanin natin ang heavy gut kid ng Occidental Mindoro. Ang kanyang mga binti, siksik. Parang kumpul-kumpul din ang kanyang mga braso. At ang kanyang mukha namimintog. Ang kanyang timbang nasa 40 kilo. Sing bigat ng isang sako ng simento. Kahit pa siya'y 2 taong gulang pa lang. Super cute po talaga. Parang anak ko. Hawig na hawig. Siya si Alas. Pag dinala po namin siya sa may bayan, sa palengke, talagang pinagkakaguluhan po siya, ma'am. Pag nakita siya, ay, ang taba ng bata, oh. Ate, pwede mo pa picture naman ako? Cute naman si anak! Gayunman, ang mag-asawang King at Rochelle nag-aalala. Habang lumalaki siya, habang nadadagdagan yung edad niya, lalo siyang lumalaki. Yun po ang pinagtatataka namin. Timbangin natin ang posibleng epekto nito sa kanyang kalusugan. Dito sa San Jose Occidental, Mindoro, nakatira ang pamilya ni Alas. Magana raw ito talagang kumain. Pag narinig niya na inurong ko na yung upuan, sasabihin niya na, Mama, Sabi ko naman, opo, sige, kakain na tayo. Pupunta na yun, hindi na yun papayag na hindi siya uupo sa lamesa. Ang kanyang paborito, fried chicken. Pag naubos yung binigay mo sa kanyang una na kanin, hihingi pa ulit siya. Hindi siya namimili ng pagkain. Pag dumating po ako na pagod ako sa pamamasada, pagka sinalubong niya po ako, talagang mawala yung pagod ko. Ano ba, sabihin niya, Pa, pag sumagot ako, ang sasabihin niya sa akin, hotdog. Sasabihin niya na gano'n, kaya matatawa ka na lang din sa kanya. Malambing din daw ito. Kiss mo kasi Papa, may tunog. Aroy, kabait naman. Pag gusto niya magpakarga sa akin, yun po, kinakarga ko siya. Kaya lang, hindi po talaga ganun katagal lang kaya kong itagal sa kanya sa pagbuhat. Mabigat po talaga siya. Makaramdam ka ng hingal. Hindi po yan napipirme. Talagang galaw ng galaw yan. Yun nga lang, dahil heavy gut, si Alas mabilis ding mapagod. Hinihingal siya. Ito yung timba na inuupuan talaga to ni Alas kasi ilang upuan na yung nagamit ni Alas na sisira. Pagka nakapahinga-hinga siya ng laro, maliligo na siya. Hindi magkasya sa kanya yung mga pinakamalaking diaper na mga pang-baby. Wala na rin daw halos magkasya sa kanyang damit. Ang diaper niya kasi, medium na pang-adult diaper. Okay na? Ha? Opo. Opo. Lagi ring may nakatutok sa kanyang electric fan. Baka maliligo? Sa beach? Mawala lang ng minuto, naliligo na siya sa pawis. Matatakot ka sa gabi kasi malakas yan humilik. Kapag nagising siya ng mga bandang 1:00, 2:00, iiyak yun ng iiyak. Kakamutin yung likod, yung tiyan, tapos makakatulog siya ulit. Nasesaryan daw si Rochelle nung isinilang niya si Alas. Nung pinanganak ko po si Alas, ang timbang niya po ay 5.2 kilos. Sa paglipas ng mga taon, si Alas lalo pa raw lumobo. Hala, tinimbang di ba kita kaninang umaga, mahal? Bakit ngayon 41.4 ka na? Niloloko siya na, itong baboy damo na to. Tapos tatawa siya ng tatawa. Siyempre, nasasaktan din kasi anak mo yan eh. Sasabihan nila ng ganon. Pero bakit
bakit nga ba ganun na lang kalaki ang bata? Nababahala nga din po kami kaya baka isang araw hindi na niya kaya yung katawan niya, yung tibok ng puso niya, mapagod, huminto, mabalutan ng taba yung puso. Ano nga ba ang kondisyon ni Alas? Upon assessment po, lumabas na po siya. At bakit siya heavy gut? Yung papa niya po, nung ipinanganak siya, tumimbang ng 14 pounds. Mga magulang, may dapat bang ikabahala kung ganito na kabigat ang inyong anak? Ano rin ang dapat gawin para mapanatiling malusog ang bata? Titimbangin natin ang kasagutan sa aming pagbabalik. Lakas to. 2 taong gulang na bata mula San Jose Occidental, Mindoro, nasa 40 kilo o simbigat ng isang sako ng semento. Pero bakit nga ba ganun na lang kalaki ang bata? Yung papa niya po, nung ipinanganak siya noong taong 1986, ay tumimbang ng 14 pounds, 7 kilos siya. 10 po kami magkakapatid. Ako lang po yung pinakamalaking ganun. Kusa na lang pong pumayat. Pero ang kanyang timbang, ikinababahala na rin ng kanyang mga magulang. Nababahala nga din po kami kaya baka isang araw hindi na niya kaya yung katawan niya, yung tibok ng puso niya, mapagod, huminto, mabalutan ng taba yung puso. Kaya naman inilapit namin siya sa isang espesyalista. Ginagamit po nating assessment for obesity sa mga bata is yung kanyang weight in reference po sa kanyang height or length po, no? So, upon assessment po, lumabas na po siya ay obese. Ibig sabihin, masyado pong mataas yung kanyang timbang with reference po sa kanyang height. Ayon sa World Health Organization o WHO, ang normal na timbang lang ng batang nasa 2 taong gulang, 12.5 kilos lang. Ang timbang ni Alas, mahigit triple nito. As parents, kailangan po talaga nating maging aware. Kailangan maging tama ang timbang at height ng mga bata. Ang mga obese ay mas prone sa diabetes, hypertension, sakit sa puso. Base naman sa pag-aaral ng Food and Nutrition Research Institute noong 2019, isa sa bawat 10 batang edad 5 hanggang 10 overweight. We address the nutrition of our patients. Less po yung matataas sa sugar na mga pagkain. More fruits, more vegetables po dapat. Proper sleep, tapos yung mas active na lifestyle. 2 beses lang po kumain niya. Binabawal nga namin sa kanya yung matatamis kasi po isa yan sa malakas makapataba eh. Sa buong mundo, malaking problema ngayon ang child obesity. Kaya habang maaga pa, kontrolin ang problema. Para hindi na ito lumaki pa. Isa ito sa pinakamahal na sigurong klase ng bigas mula Pampanga dahil pahirapan bago ito maihanda. Ang presyo, 1,000 piso kada kilo. Anong klaseng bigas ba yan? Sa hapag ng mga tiga Santa Rita sa Pampanga, ito raw talaga ang star ng kanilang Noche Buena. Para itong pinipig na kulay berde. Mas mabango raw at hindi hamak na mas malambot. Yun nga lang, mahigit 1,000 piso kada kilo. Kaya binansagang Little Green Gold. Ito ang ipinagmamalaking duman ng mga Kapampangan. It's so expensive because of the meticulous process. Ang pamagduman o paggawa ng duman, napakabusisi. Kaya iilan na lang daw ang nagpapatuloy ng tradisyong ito, kagaya ng angkan ni JV. Ang authentic na duma ng Santa Rita gawa sa isang klase ng malagkit na bigas na kung tawagin, lakatan maluto. Na sa tuwing panahon ng amihan o kada Nobyembre at Disyembre lang daw naaani. Kung po pwede na, pag pinisil ko to, ayan o, parang gatas yung lumalabas. Kailangan maaga. Pag-ani kasi niyan, hindi pwedeng mabilad sa araw. Ang grupo ng pamangkin ni Bernard na si JV, tinali at ikinarga ang inaning palay sa garate o yung sasakyang panghakot. Sunod nila itong dinala sa palbabewan o garahe. Ang una sa napakaraming hakbang ng pagduduman
ang mamaspas o paghahampas. Para po matanggal yung matanda sa magandang duman. Sunod ang balusbusan kung saan gumagamit sila ng kiskisan para tanggalin ang natirang batang binhi mula sa tangkay. Sa pamanyime naman, hinihiwalay ang malagkit mula sa mga nakahalo ritong dahon at balat. Ang mga nakolektang palay, sunod na ibababad sa tubig para matanggal ang mga sepok o yung mga palay na walang laman. Kapag hindi po maalis, hindi po kami hihinto. Pinatuyo muna ito bago isasangle o isasangag sa yanga o yung tradisyonal nilang palayok. Para hindi masunog ang bigas, dapat walang tigil ang paghalo sa loob ng 30 minuto. May kahoy kang bilog. Ikot namin mga 5 butil. Pag yung balat nito, ginanon mo at nadurog na yun. Kusang lalabas yung laman. Pero pag dumidikit pa yung laman sa balat, hindi pa luto. Ang mga hinangong malagkit, sunod na pinalamig. At saka dinikdik o binayo ng 3 tao. Gamit ang asong o dambuhalang almires o mortar and pestle na mahigit 1 siglo na raw ang tanda. Kada araw, 15 to 30 kilos lang ng duman ang nagagawa ni na JV. Kada kilo na ibebenta nila ng 4 to 8,000 pesos. Depende sa kalidad. Yung lolo po ng lolo namin, sila po yung nag-start ng duman. Isa sa mga suki ni na JV, sina Luz at Christine. Bata pa ako, nakikita ko na sa mga lola ko, sa mga tita ko na palaging may duman pag Christmas season. Ito raw ang nagpapa-espesyal sa kanilang tsokolate batirol. Boil natin yung water. Sugar. So ngayon, ready na yung ating tsokolating baterol. Sa isang tasa, nilagay ang duman at saka ibinuhos ang mainit-init pang tsokolate batirol. Nauna yung duman bago ilagay yung tsokolate para masipsip ng duman yung tsokolate. Yun yung kumbaga parang champurado namin. Very nostalgic siya sa amin. Ayaw lang namin mahinto yung tradisyon na yun. Kasi handed down na talaga sa amin yun. Parang lasa ng champurado rin. Ang duman specialty naman sa kainang ito, kalame duman o kalamay duman. Ang kalamay duman po ay staple kalamay ng Pampanga. Yung aroma niya napakabango. Kasi ang duman Santa Rita is meron siyang distinct smell, distinct taste na pang-special talaga. Tinusta muna ang duman sa isang kawali. Medyo naamoy na natin yung aroma niya. So next natin lalagay is itong gata. Continuous lang po ang paghahalo natin pero kailangan swabe lang para hindi masira yung grain. Nung kumulo, tinimplahan ng gatas, asukal at mantikilya. Actually, madali lang lutuin ito kumpara sa mga regular na malagkit. Medyo nagbubuo na siya at pwede na natin siyang i-transfer sa bilao. Parang talagang malambot at saka masarap malinamnam. Parang rice grains niya, buo-buo talaga. Ang kalame duman recipe ni Chef JP, namana pa raw nila sa lola ng kanyang misis. Nag-start yan 1970s dahil nga seasonal lang siya. So ginagawa lang siya every end of the year. Dahil may kamahalan ng duman ang Santa Rita at minsan lang sa isang taon kung ginagawa, may ilan na gumagawa ng sarili nilang bersyon nito. Katulad ng tiga Tarlac City na si Lourdes. Mahigit na mga 30 taon pagtitinda. Ang kanyang bersyon ng duman hindi gawa sa lakatan maluto, kundi sa pinipig na inaangkat pa niya sa Nueva Ecija. Ang nagbibigay ng berdeng kulay sa kanyang duman, pandan. Ang pinakuluang dahon ng pandan, hinaluan niya ng katas ng tubo. Nung lumamig, inihalo ito sa pinipig. Dahan-dahan natin para kagad-agad lalambot.
Biyernes, ibinibenta niya ito sa tapat ng isang simbahan sa Angeles, Pampanga mula 100 to 200 pesos, depende sa laki. Parang malagkit ka niya po. Manyaman niya po niya. Pinapapak ma'am, malinamnam. Pag Pasko, mabili yung tinda namin. Ginagawa nila kasi yung kalamay. Pero ang mga bersyong ito ng duman, malayong malayo raw sa authentic na duman na ginagawa sa Santa Rita. Kaya para maprotektahan at mapreserba ang kayamanan ng kanilang bayan, ang lokal na pamahalaan ng Santa Rita isinusulong ngayon na gawing UNESCO Intangible Cultural Heritage ang pamagduman para pahalagahan at siguraduhing mananatili ang tradisyong ito. Kahit nandyan yung seeds, kung wala yung tao, wala na yan. Kaya siya duman kasi may mga expertise yung group of people na intergenerational yung kanilang skills. Currently, we do regeneration, yung pinapadami namin. And the same time, conservation. Para pag in case na may problems about dun sa purity ng duman, they can go back and request for the seeds para magkaroon ng rice variety. Bago po mawala yung lolo ko, inabilin po niya sa last video niya na hanggat kaya ko, ang paggawa hindi mawawala. Kahit anong mangyari, huwag pong hihinto yung duman. Andyan po yung mga apo, mga anak na pwedeng magtuloy para sa tradisyon ng pamilya. Kaya ang Christmas wish ng mga tiga Santa Rita, Pampanga, ang munting butil na pamana ng kanilang bayan, sana anihin at tangkilikin pa. Sa darating na November 30, Bonifacio Day, espesyal na araw na nakalaan para sa ama ng Katipunan. At ang ilan sa kanyang mga gamit, pati na ng Katipunan, ipapasubasta. Huling selyo ng KKK. Pambihirang portrait o iginuhit na larawan ng Supremo. At natatanging bust o yung nililok na ulo hanggang dibdib ng ama ng Katipunan. Sa nakatakdang paggunita sa ika-161 na birthday ni Gat Andres Bonifacio, ang mga gamit na may kinalaman sa kanya ang pangunahing tampok sa gaganaping auction ng Leon Gallery sa Makati. At bago ito buksan sa publiko, sa pambihirang pagkakataon, ipinasilip sa akin ang ilan sa mga ito. Ang isa sa mga itinuturing na rare finds o pambihira sa magaganap na subasta ang larawang ito ni Bonifacio kasama ang kanyang kapatid na si Procopio. Hindi kasi katulad ng iba nating mga bayani, iisa lang daw ang iniwang litrato ni Andres Bonifacio na siyang pinagbasehan nito. Hindi na rin matukoy kung sino ang gumuhit nito. Pero ayon sa pananaliksik, maaaring nagmula pa ito noong 19th century. Remember like with mga secret societies, walang pictures ng mga leaders. So deliberate? No, that's it. Mysterious sila. Yes, Para yes. hindi malaman ng kalaban. Yes, yes. Ang hirap isipin, no? Na I guess, may mga tao na wala ayaw ng silang pictures. Facebook. Si Rizal maraming litrato eh. Yeah, and that's why they arrested him. Ang tanging naisalba raw na litrato ni Bonifacio, taliwas o ibang-iba kung paano siya inilarawan sa mga litrato at mga monumento na nakaputing kamiseta. Dito, naka-coat siya. Nakunan daw ito sa araw ng kasal ng pangalawa niyang misis na si Gregoria de Jesus taong 1893 sa isang sikat na limbagan noon sa Maynila, ang Chofre Isia o mas kilala ngayon bilang Cacho Hermanos Incorporated. Ang litrato nasa pangangalaga ngayon ng Archives of Seville sa Espanya na siyang ang pinagbasehan kalaunan ng mga artist para maiguhit si Bonifacio. Iisa lang yung existing na picture niya. Lahat ng mga nakikita natin are artists' rendition. Yes. So nangyari, lahat ng mga fans niya, in a way, artists later on, would take a photograph and then pinupunturahan nila, nilagyan nila sa
rayadilyo sa hat, kinomplete yung coat and tie niya. Si Gat Andres Bonifacio, ipinanganak sa Tondo sa Maynila, November 30, 1863. Laki sa hirap, hindi man nakatapos ng pag-aaral. Naging masipag naman daw siyang magbasa ng mga libro. Siya mismo ang nagturo sa kanyang sarili para matuto at maging edukado. Self-taught, nagbabasa lang siya sa gabi. Matalino si Bonifacio. I think so. Marunong siya ng English, Spanish, and Tagalog. Hindi lang siya utak pulbura katulad ng pagportray sa mga warriors. Not at all. Kasi even his poem, di ba, yung may mas dadakila pa ba sa pag-ibig sa inang bayan. Yung kinakanta ngayon, ang lalim nun Lisa. Kalaunan, itinatag ni Gat Andres Bonifacio ang kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK, July 7, 1892. Kamtin niyo ang sarili niyong kalayaan! Pinangunahan niya ang revolusyon. Mabuhay ang Katangalungan! Nung pinunit niya ang sedula, August 23, 1896. Sisimulan na natin ang himagsikan dito sa Cavite! Ngayon na ang panahon! Pero ang hangarin ni Bonifacio na makamit ang kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Kastila sa revolusyonaryong pamamaraan, naudlot nung paslangin sila ng kanyang kapatid na si Procopio sa Maragondon, Cavite, May 10, 1897. Ang ilan sa mga natirang gamit ng mga katipunero noong digmaan nakalagak ngayon sa Museo ng Katipunan sa siyudad ng San Juan. Dito makikita ang mga lumang mga armas, pati na ang isinuot nilang mga anting-anting. Sa bansang madaling maniwala, mahalaga yung may visual na nakikita. Dahil yung evidence, yung nagsisilbing link ng mga tao sa nakaraan para una maalala mo sila. Pangalawa, pag-aralan mo sila. At pangatlo, alamin mo kung anong matututunan mo pa sa kanila. Ang kabayanihan ni Bonifacio naging inspirasyon sa napakaraming likhang sining. Isa sa pinakasikat, ang kanyang monumento sa Caloocan. Gawa ito ng pinakanaunang pambansang alagad ng sining o national artist para sa iskultura na si Guillermo Tolentino. Pero si Tolentino, meron pa palang isang obra maestra para sa Supremo. Ang lifelike o makatotohanang bust o sculpture na ito, nakabilang din sa mga ipapasubasta ng Leon Gallery. Ang starting price, 400,000 pesos. Anong significance nitong bust? It comes first of all from the collection of historian Ambeth Ocampo. Nagko-collect siya ng mga all kinds of historical details. Ang bust na may taas na 29 inches at lapad na 12 inches, gawa raw sa kaparehong materyales na ginamit ni Tolentino nung nililok niya ang Bonifacio Monument sa Caloocan. Yung kunot ng noo, no? Napaka-remarkable. At saka yung eyes, nakikita mo pati yung eyebrow at saka yung stare niya really conveys. Ang talim ng tingin. Para bang makuha ka sa tingin. A lot of the historians would say na weakness maging short-tempered or galit eh. But I think there are sometimes na kailangan magalit ka na talaga. And he was galit. He was galit at the way tinatrato ang mga Pilipino. Ang napaka-interesante pa sa bust na ito, nabuo raw ito ni Tolentino sa tulong ng kanyang mga panaginip at pakikiniig di umano sa kaluluwa mismo ni Bonifacio. According to the widow of Tolentino, espiritista si Tolentino. So nagsi-spirit of the glass siya. Dumadalaw si Bonifacio sa mga panaginip ni Tolentino. Kaya that monument and this bust is completely lifelike. May isa lang akong gustong i-reconcile, Lisa, kasi sabi ni Tolentino, Bonifacio would appear in his dreams or kapag nakikipag-niig siya sa mga kaluluwa. Pero parang may nagsasabi rin na ibang-iba yung depiction ng art kay Bonifacio sa totoong personality niya. Like, for example, naka-itak, naka-fold yung pants, naka-fold din yung shirt. Actually, hindi raw siya ganun. Totoo rin yun, but city boy kasi siya.
So apart from the itak, may revolver siya. But I can imagine, dahil ang revolution nag-start ng August, na super bahang-baha. Siguro natanggal na yung mga botas, na roll up na yung trousers niya. So I think that's what Tolentino saw. Pero ito raw ang hindi alam ng marami. Si Bonifacio, meron ding artistic o creative side. Isa rin siyang artist. Katunayan, sumideline daw bilang aktor sa teatro. Uulitin natin ang mensahe ng ating dula hanggat sa mamulatan ang ating mga kababayan. Minsan pang ang gumanap bilang ang maalamat na si Bernardo Carpio. So he would appear in yung mga moro-moro, so meron siyang stage presence. He was also a journalist with Emilio Jacinto. From 300 members, naging 3,000 just from one issue of the newspaper. Yes. Taong 2018, kabilang sa mga ipinasubasta noon ng Leon Gallery, ang mga sulat kamay ni Bonifacio sa kanyang tagapayo o advisor na si Emilio Jacinto ilang linggo lang bago siya inaresto at pinatay. At dokumento na nagtatalaga kay Jacinto bilang opisyal ng KKK na may selyo pa ng Katipunan. Nabili ito ng mahigit 5.6 million pesos. At that time, yun yung pinakamahal na document na nabebenta natin. Ang twin seal na nakatatak sa naibentang dokumento ni Bonifacio na nasubasta noong 2018. Sa kauna-unahang pagkakataon, ipapakita rin sa publiko. Lisa, ito na yung seal. Yes. Okay, wow. Pwede ba hawakan? Yes, we have someone with gloves. So you can see yung araw. Sa selyo, makikita ang mga salitang mataas na sanggunian at katipunan ng mga anak ng bayan. Sa gitna, may baybayin na may ka na nangangahulugang katipunan, kalayaan at kapayapaan. Ito na raw marahil ang pinakahuling selyo ng KKK o ng Katipunan. Ang starting price ng selyo sa auction, 1.6 million pesos. Itong seal na i-auction, paano siya na-save? Isa sa mga malapit na friends ni Bonifacio was Julio Nakpil, my grand-uncle. And at the end of, nung namatay si Bonifacio, siya na parang nag-take over. After the revolution, naging friends niya si Trinidad Pardo de Tavera at ginawa niyang regalo who was able to keep it. In fact, nakikita mo lahat ng mga notes about it. It's all in Pardo de Tavera's handwriting. And so now, descendants ni Pardo de Tavera ngayon ang decided na ready na sila mag-let go ng peace. Sabi mo, Lisa, dalawa yan, twin seals, pero isa lang itong i-auction nyo. Nasaan yung isa? Yung isa, nawala kasama ni Bonifacio. Nung pinatay siya sa Maragondon, lahat ng gamit niya, gone. In fact, matagal na nilang hinahanap kung saan siya. They never found Bonifacio, and I'm sure nandun yung seal sa kanya. Dahil sa ipinamalas ni Bonifacio na kagitingan at husay sa pakikipagdigma, may ilang mga historiador na siya ang kinikilala bilang pinakanaunang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. He created a system of government that was very complex. So dito makikita na si Bonifacio cared about these little things. Hindi lang siya revolusyonaryo. Yes. As early as 1892, meron ng constitution ang Katipunan. Hinalal siya ng mga Katipunero. It was a system of a real government which later na-adapt ni Aguinaldo. Bukod sa mga gamit na may kaugnayan kay Bonifacio, ipapasubasta rin ang sculpture ni Josephine Bracken na likha mismo ng kanyang esposo, ang ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. So ito na yung sculpture ni Rizal. Wow! Work of love. Ito ang Josephine Sleeping, Holy Grail o hot item kung ituring daw ng mga kolektor. Ngayon lang ito nasilayan ng publiko mula 1896. Ipinamana ni Rizal sa kanyang kapatid na si Narcisa na ang mga tagapagmana na pagdesisyonan kamakailan na ipa-auction na ito. Bakit maliit tong sculpture na to, Lisa? Kung tinapon ka ba naman sa pinaka-distant place in Mindanao, I'm sure ang available materials niya super konti. Ayon
naman sa art dealer at direktor ng Leon Gallery na si Jaime Ponce de Leon, maituturing daw ito na parang pinaka Mona Lisa ng Pilipinas. Kung si Leonardo da Vinci, mayroon siyang Mona Lisa, ito namang Josephine, ito yung Mona Lisa ni Rizal. Ito talaga yung kinikip niya hanggang namatay siya. Bakit ipapa-auction? Well, actually, this is the third sculpture na tinago nila. The first one was the Habali, the second one was the Filipino, and then the third ito. Kasi sabi nila, time to move on, time to let go, na isa-share. It's never been seen until now. Walang replica in the National Museum. Kaso Lisa, sabay itong mga personal items ni Bonifacio at itong ngayon lang makikita na sculpture ni Jose Rizal. Parang mabubuhay uli yung rivalry between our two top heroes. Kasi there are people na fans talaga nila si Rizal or fans sila ni Bonifacio because they're two different, dalawang hati sila ng puso ng Pilipino. Si Bonifacio, yun ang may puso, yun ang palaban. While si Rizal, yung cold, rational. Ang pinakamahal naman sa lahat ng mga obra sa nalalapit na auction, ang painting na Tinikling No. 2 ng pintor at national artist na si Botong Francisco. Ang starting bid, 24 million pesos. Floor price lang yun, ha? Ibig sabihin, pwedeng umakyat yan, dumoble, trumiple. Tinikling No. 1 is in the Malacanang Museum collection. How do you make sure it's authentic? The first rule is provenance, kung kanino galing. That would be because of the families involved. Second would be research. So we have to validate all of that. Mabuti na lang may mga documentation. Pag mag-verify yung binibentahan nila sa amin, we were very open to share yung information na mayroon kami. Pero may mga nagsasabi na ang mga kagamitan o likhang sining ng ating mga bayani at national artists nararapat na makita ng publiko sa mga museo at hindi sa kamay ng mga pribadong kolektor. Ito yung nagsisilbing kaugnayan o nag-uugnay sa nakaraan at kasalukuyan. Kapag inauction mo kasi ang isang bagay, nagkakaroon siya ng isang may-ari o isang pamilyang nagmamay-ari at nalilimita yung impormasyon at the same time yung pagkaalam ng mga tao kung anong saysay ng artwork or relic or artifact na ino-auction. Mga privately owned kasi ito. So it's just like kung ikaw mayroon ka, are you going to donate it or ibenta mo, no? I mean, okay lang pag mayaman tayo lahat, no? Pero may mga pangangailangan din tayo, especially yung ibang mga bagay na owned by mga kapatid or buong pamilya. May karapatan talaga silang magbenta. Pero yung National Museum natin, they are all welcome to bid. May duty din tayo as the auction house to give them the best price possible also. Kung mapupunta sa isang institution, nakakabuti din ang lahat. So it's a win-win situation, no? Both sides. Sa ngayon kasi, ang nakikita ko lang na solution dyan is yung proper funding ng mga cultural agency para ma-match nila yung price offer ng mga private individuals na gustong bumili ng mga cultural properties na yan para maproteksyonan, makonserve at ma-restore yung mga cultural properties. Kasi yung ibang lumalapit sa amin, sasabihin nila, nakahanap kami ng mga mahahalagang bagay. Sometimes the museum would call our attention na dapat sinasabi niyo sa mga tao na ibigay nila sa gobyerno because there's a law, supposedly. Anong masasabi mo doon, Lisa? Yung batas is tungkol kung mahanap mo sa under the sea, diba, yun ang treasure that belongs to the government. Pag sa lupa, kung ikaw ang may-ari ng lupa, that's yours. But if you find it on Mayon Volcano, that's owned by the government. So talagang may balance yung what is a real treasure. Sa bansang walang masyadong impormasyon sa nakaraan, napakahalaga na mayroong maging bridge or link na magpapabalik sa atin sa pinagmulan. Kung mayaman ang Pilipinas sa datos ng nakaraan, hindi mo titingnan na malaking evidence or bibigyan ng ganun laking weight ang isang bagong kaalaman eh. Subalit, sa isang bansa na hanggang sa ngayon ay naghahanap pa rin ng identidad, lalo na kung sino ba talaga tayo bago dumating ang mga Kastila o ang kolonisasyon. Isang mahalagang aspekto ang bawat tangible culture, no, form of culture na makukuha at makikita natin.
These little things about themselves, they speak volumes about who they are, who they were, or kung ano yung naambag nila sa ating lipunan, sa ating kasaysayan. Diba? It's just a seal, but it speaks a lot about who Bonifacio is. It's also a symbol na lahat ng mga ideals ni Bonifacio never namatay because this was being used after pinatay na siya eh. So parang it's about tuloy ang laban. Ama siya ng himagsikan. Still live on. Even today, those ideas are still alive. Ang mga naiwang gamit at likha ng ating mga bayani. Mabuhay ang Katangalungan! Nakadikit at nakaukit sa kwento ng kanilang kabayanihan. At ang napakamasalimuot pero napakamakulay ding kasaysayan ng ating minamahal na bayan. Kailan na edad niyo mo, sir? Si ma'am, 20. Kaano-ano kaya ng 20 anyos na ito ang kasama niyang lalaki na 68 anyos? Lolo? Hindi. 68, 20. Tatay? Opo. Nasaan yung birth certificate, ma'am? Pero hindi niya tatay ha. Tatay ng kanyang kasisilang pa lang na baby. Ginagunita ni mo yung baby. Tumpak! Ganern! Mag-asawa nga sila. Anak, gideng gugmano. Ang akala ko po, father niya yung kasama niya. Ano ba yan? Nakakadiri naman ganyang katanda. This is so disturbing and very wrong. Matanda tapos bata, mag-asawa, nakakasuka. Bago pa kumawag-kawag ang dila ng mga marites dyan, pakinggan muna raw natin ang kwento kung paanong nakatuluyan ni Lolo ang babaeng pwedeng-pwede na niyang maging apo. Sa Maitum, Sarangani Province, isa pang pambihirang relasyon. Ang lalaki, triple ang tanda sa kanyang nobya. Ang proud parent sa video, taga Maitum sa Sarangani Province. Ang 20 anyos na si Jinli at ang kanyang mister na mahigit triple ng kanyang edad, ang 68 anyos na si Lolo Amil. 20. Anak, gideng gugmano. Ang isinilang daw ni Jinli sa video, ang bunsong anak nila ni Lolo Amil. Panganak ko lang noong November 13. Maraming nagugulat na mag-asawa kami. Ginagunita ni mo. Sayang po kasi pumatol po siya sa matanda. Marami pa po siyang pwedeng gawin sa kanyang buhay. May edad na po yung pinatulan niya. Posible pong maiwan mag-isa. Ang importante magkasundo lang kaming dalawa. Dito sa bahay na ito, 2 taon nang nagsasama sina Lolo Amil at Jinli kasama ang kanilang mga anak. Ako po yung nag-asikaso sa bahay, nagluluto, naglilinis. Habang si Lolo Amil naman ang nagtatrabaho sa bukid. Ito ang aking hanap buhay. Nagtatanong-tanong na kong saging, na gulay. Ay kung minsan, ilan na yun? Sobra 100, masay 300. May misis daw talaga noon si Lolo Amil, pero taong 2014 namatay ito sa high blood. Nagkaroon kami ng 6 na anak. May mga asawa na. Masakit yan sa damdamin. Kaya nangita ko ng pangasawa ko, kaya gusto ko magkaroon ng anak ko balik. Hanggang taong 2022, sa pagbisita ni Lolo Amil sa bahay ng kaibigan niyang si Antonino, may bumihag sa kanyang puso. Walang iba kundi ang apo ng kanyang kumpare. Ang nooy 18 anyos lang na si Jinli. Guwapo siya tapos masunurin, mabait, malambing siya. Kinilig yung puso ko. Nagapuhan po kasi mabait po siya. Bagamat papasa na nga niyang apo si Jinli, porsigido siyang sinuyo ito. Lalo't nasa legal age naman na raw noon ang dalaga. Babae siya tapos mabuting ugali niya. Pag sabi niya na gusto na si Jinli, hindi ako nagulat. Bata pa lang, sa poder na ng kanyang Lola Noemi at Lolo Antonino nakatira si Jinli. Kasi yung mga magulang ko nasa Cotabato, nagtatrabaho. Hindi po ako nakatapos mag-aaral po. Grade 7 lang po. Nung
minsang bumisita si Lolo Amil sa bahay ni na Jinly, naabutan niyang masama ang pakiramdam nito. Ako ang nagtabang sa kanya. Kaya ginalagaan ko siya. Dahil sa ipinakitang malasakit ni Lolo Amil, aminado si Jinly na hulog ang kanyang loob sa matanda. Nagkikwentuhan lang po kami. Doon ko po na kinikilig po nun. Kaya masaya po. Hanggang sa si Lolo Amil ipinagtapat na sa kanyang kumpadre, sa lolo ni Jinly na si Antonino, ang nararamdaman niya para sa apo nito. Bago ko siya giligaw, napaalam ako sa lolo niya sa lulo niya. Alang-alang mo pigilan, nagkagusto na rin. Ang sabi nila, wala man matanda, walang bata sa pag-ibig. Basta ang sabi ko lang sa lalaki, mahalin niya nang mabuti yung apo namin. At saka hindi niya sasaktan. Noon sinagot ako ni Jinly, ay, maharang nakuan ako. Nalab na ko. Kung doon kasi ako mapunta sa bata, parang hindi ko kaya. Kasi po naglalasing, may bisyo po. Pero pag may maalagaan po niyang pamilya niya. Hindi niya po gutumin. Ay, mahal na ko si Jinly. Okay lang sa akin na mas batang asawa ni Ama para magkaroon din kami ng kapatid na dagdagan ng pamilya namin. Ilang buwan matapos maging magkarelasyon, sina Lolo Amil at Jinly nagpakasal. Mabuti naman po na asawa si Amil. Mabuti rin siya. Basta ang totoo ay nagmamahal po kami. Parang nakahanap po ko ng bunggulang sa kanya. Nung una, hindi raw inakala ni Lolo Amil na magkakaanak pa sila. Hindi ko na in-expect nga magkapanganak kasi hindi na magandang pamilya ko. Hanggang isilang ang kanilang panganay nito lang nakaraang taon na nasundan pa sa buwang ito ng kanilang bunso. Anak gid ang gugma no. Huli bata sa pag-ibig. Posible pa sa isang lalaki na makabuntis kasi ang kanilang mga sperms, hindi sila mabilis na nauubos. Depende na kasi yan sa ating lifestyle. Mula nung naging ama, nagdoble kayod daw si Lolo Amil. Ito ang tanim ko, ginapakain ko sa pamilya ko, hindi ko sila ginapabayaan. Masipag po siya. Kahit masakit yung katawan niya, kaya niya pa rin buhayin kami. Gayunman, ramdam niyang unti-unti na siyang nanghihina. Yung hindi ko kayang trabahuin, tabangan niya ko. Mas astigo si Jinly, kay mas bata pa man siya. Malakas pa yung katawan niya. Hindi natin siya nakikitang alarming kasi walang masama doon sa intention nila pareho. At that time, 18 yung babae. Naging mutual yung kanilang relasyon. Sa pagtingin na lipunan kasi, ang pag-aasawa, yung halos magkaidaran. Kaya pag mahaba, malayo ang agwat, medyo hindi katanggap-tanggap na lipunan. But still, when both parties are in the right frame of mind, alam nila kung ano kahinatnan, tunay na pag-ibig yun. O sino tayo para mag-judge sa kanilang pagmamahalan? Takot din na mawala siya. Ingatan niya lang yung sarili niya. Hindi ko gustong mawala siya. Magpundo lang tao para kinabuhin nila. Kaya magtrabaho ka, magtanim ka, kung magbunga yan, para rin sa kanila. Kinagunitan ni mo yung baby. Pila na edad niyo mo, sir? 68? Si ma'am, 20. Basta walang pinilit o pinagsamantalahan, nasa tamang edad sila at tunay na nagmamahalan. Sino ba ang pwedeng manghimasok sa kanilang relasyon? Hindi ba't karamihan naman nakahanap ng pag-ibig na hindi tumingin sa kanilang pagkakaiba? Ngunit kung paano ang mga puwang sa kanilang buhay at pagkatao napunan ng isa't isa. Mahal naman ko siya. Mahal na mahal ko naman po siya. Hindi kita pabayaan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.